Metro Manila Subway. Ano ang kwento at mga naging problema nito? Isipin ninyo na araw-araw kayong bumibiyahe mula Valenzuela papuntang Makati o Sanaia. Sa halip na gumugol ng 1 hanggang 2 oras sa kalsada dahil sa matinding trapiko, isang tren na bumibiyahe sa ilalim ng lupa ang maaaring maghatid sa inyo sa mas maikling oras. Ito ang pangarap na nais matupad ng Metro Manila Subway Project na magiging paksa naman natin ngayon. Pero bago ang lahat, nais ko sanang hingin ang inyong suporta sa pag-like at pag-follow ng page na ito. Maraming salamat po! Ang Metro Manila Subway o MMSP ay isa sa pinakamalaki at pinakaambisyosong proyekto sa transportasyon ng bansa. Ito ang kauna-unahang malakihang underground railway system sa Pilipinas. Sa unang yugto nito, magkakaroon ito ng humigit kumulang 33 kilometrong ruta at 17 istasyon mula Valenzuela hanggang Parañaque na may koneksyon din patungo sa Ninoy Aquino International Airport. Kapag natapos, inaasahang makapaglilingkod ito sa daan-daang libong pasahero bawat araw at makatutulong ng malaki sa problema ng trapiko sa Metro Manila. Ngunit sa likod ng malaking pangakong ito ay isang proyekto na nakaranas ng maraming pagsubok. Sa halip na matapos ayon sa orihinal na schedule, ilang beses na naantala ang konstruksyon, kaya mahalagang itanong. Bakit nga ba natagalan ang Metro Manila Subway? Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang problema sa right-of-way o ROW acquisition. Para maitayo ang subway, kailangang makuha ng pamahalaan ang mga lupang pagdaraanan ng mga istasyon, tunnel at iba pang pasilidad. Ngunit hindi basta-basta maaaring gamitin ng gobyerno ang pribadong ari-arian. Kailangang dumaan sa proseso ng negosasyon, pagbabayad, dokumentasyon, at kung minsan ay legal na proseso. Dito naging komplikado ang proyekto. May mga lugar na kailangang kunin mula sa mga pribadong may-ari habang mayroon ding mga establishmento at pasilidad na kailangang ilipat o alisin. Kapag hindi pa nakukuha ang isang partikular na bahagi ng lupa, hindi agad makapagsisimula ang construction sa lugar na iyon. Isang halimbawa nito ang Ortigas Station na nakaranas ng malaking pagkaantala dahil sa right-of-way issues. Ayon sa Department of Transportation, halos 3 taon ang naging delay bago nagsimula ang konstruksyon ng istasyon noong 2025. Ipinapakita nito na sa isang napakalaking proyekto tulad ng subway, ang problema sa isang lokasyon ay maaaring makaapekto sa buong schedule. Hindi sapat na handa na ang contractor o available na ang construction equipment. Kung hindi pa handa ang lugar, hindi rin maaaring magsimula ang trabaho. At hindi lamang right-of-way ang naging problema. Kailangan ding isaalang-alang ang mga utility lines, kalsada, gusali, drainage system, telecommunications, at iba pang infrastruktura na nasa ilalim o paligid ng mga construction site. Dahil nasa isang highly urbanized na lugar ang Metro Manila, hindi maaaring basta hukayin ang lupa nang hindi isinasaalang-alang ang mga umiiral na pasilidad. Kailangang makipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba't ibang ahensya, local government units, utility companies, contractors at pribadong may-ari. Isang maliit na problema sa koordinasyon ay maaaring magdulot ng panibagong delay. Halimbawa, kung may linya ng tubig o kuryente na kailangang ilipat bago magpatuloy ang construction, kailangang pagplanuhan muna kung paano ito ililipat nang hindi naaantala ang serbisyo sa mga residente at negosyo. Kung hindi ito maayos na maisasagawa, kailangang ipagpaliban ang construction sa lugar na iyon. Isa pang naging problema ay ang epekto ng COVID-19 pandemic. Noong 2020, naapektuhan ng pandemya ang maraming construction projects sa bansa. Nagkaroon ng mga restriksyon sa paggalaw ng mga manggagawa at materyales, habang naapektuhan din ang operasyon ng mga construction site. Dahil dito, lalo pang nausog ang mga target na completion date ng subway. Mahalagang tandaan na hindi isang problema lamang ang dahilan ng pagkaantala, nagpatong-patong ang iba't ibang hamon.
right-of-way, coordination, construction requirements, pandemic, procurement, at financing. At dito pumapasok ang isa pang mahalagang usapin, pondo. Ang Metro Manila Subway ay isang multi-bilyong pisong proyekto. Dahil napakalaki ng saklaw nito, kailangan ng tuloy-tuloy at sapat na pondo para sa construction, equipment, land acquisition at iba pang pangangailangan. Noong Marso 2026, naglabas ang Department of Budget and Management ng 44.17 billion pesos para sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway upang suportahan ang pagpapatuloy ng mga proyekto. Mahalaga ang ganitong pondo dahil kapag may pagkaantala sa financing o procurement, maaari itong magkaroon ng epekto sa trabaho ng contractors at sa schedule ng buong proyekto. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nangangahulugang walang naging progreso ang Metro Manila Subway. Sa katunayan, nitong mga nakaraang taon ay mas mabilis nang umusad ang konstruksyon. Pagsapit ng 2026, iniulat ng pamahalaan na umabot na sa humigit kumulang 60% ang overall progress ng proyekto, na kumpleto na rin ang ilang mahahalagang bahagi ng tunnel at inaasahang magkakaroon ng demonstration run sa ilang bahagi ng linya pagsapit ng 2028. Ngunit kahit may mga natapos ng tunnel, hindi pa nangangahulugang maaari nang gamitin agad ng publiko ang subway. Kailangan pa ring matapos ang mga istasyon, signaling system, electrical systems, ventilation, safety facilities, at iba pang kinakailangang railway systems. Sa kabuuan, ang kwento ng Metro Manila Subway ay hindi lamang kwento ng isang proyektong naantala. Ito ay kwento ng mga hamon na kinakaharap kapag sinusubukang magtayo ng napakalaking infrastruktura sa isang masikip at komplikadong lungsod. Ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng magandang plano ay hindi sapat. Kailangan din ang maagang pagresolba sa right-of-way, sapat na pondo, maayos na koordinasyon sa iba't ibang ahensya at mahusay na pamamahala sa bawat yugto ng proyekto. Para sa mga ordinaryong commuter, maaaring simple lamang ang kanilang hinihiling. Isang tren na mabilis, ligtas at maaasahan. Ngunit upang makarating tayo sa puntong iyon, kinakailangan munang malampasan ang maraming problema sa likod ng proyekto. At habang patuloy na itinatayo ang Metro Manila Subway, nananatili ang isang malaking tanong. Matutupad kaya nito ang pangakong mapagaan ang trapiko at mapabuti ang buhay ng mga commuter? Sa ngayon, unti-unti nang nakikita ang sagot sa ilalim ng lupa, sa mga tunnel at istasyong patuloy na ginagawa. Ang hamon naman ay tiyaking ang mga susunod na taon ay hindi na magiging kwento ng panibagong pagkaantala, kundi kwento ng isang proyektong sa wakas ay natapos at napakinabangan ng sambayanan. Ikaw, excited ka na ba na matapos ang Metro Manila Subway? Pwedeng pakikomento naman ito sa ibaba. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa susunod pang mga video.